Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Unti-unti nang naibabalik ang serbisyo ng kuryente sa ilang lugar na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Energy Department, karamihan sa mga apektadong lugar ay nagkakaroon na muli ng kuryente kasunod ng magnitude 7.8 na pagyanig. Ilang power plant, transmission line at mga distribution utility ang napinsala na naging sanhi ng malawakang brownout. Pero sa pinakahuling tala, naayos ng ilang pasilidad at bahagya ng naibalik ang mga serbisyo ng kuryente sa ilang lugar. Nananatiling problema naman ang mga nasasakupan ng South Cotabato 2 Electric Cooperative na hindi pa naayos sa ngayon. Sa ibang balita, nagsampa ng reklamo si Congressman Benny Abante laban sa mga dating bodyguards umano ni dating Congressman Zaldico sa Manila City Prosecutor's Office. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Mari Ocampo. Mari. Nagsampa ng kasong cyber libel at libel si Manila 6th District Congressman Benny Abante laban kay Attorney Levy Baligod, 18 dating bodyguards umano at isang media outfit dahil sa umano'y malisyosong paratang na sangkot siya sa pamamahagi ng mga maletang may lamang pera. Sa kanyang reklamo sa Manila Prosecutor's Office, mariing pinasinungalingan ni Abante ang mga akusasyon na inilahad sa isang press conference noong Pebrero at kinalaunan nga ay ipinalaganap umano sa social media. Ayon kay Abante, ganap na walang katotohanan ang paratang na isa siya sa mga umano'y nakatanggap ng kickback o pondo na idinaan sa mga maleta. Giit pa ng mambabatas, hindi niya kailanman nakasalamuha o nakadila ang sinuman sa 18 individual at wala rin siyang anumang kaalaman o partisipasyon sa mga sinasabing paghahatid ng pera na iniuugnay kay dating Congressman Zaldico. Binatikos din ni Abante ang paglalantad ng mga paratang sa media sa halip na idaan muna sa mga tamang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa kanya, ang inilabas na salaysay noon ay hindi pa pirmado at hindi pa notaryado nang ipresenta ito sa publiko na aniyay nagresulta sa isang trial by publicity. Hinihiling nga ng mambabatas na maglabas ng finding of probable cause at isampa ang mga kinakailangang kaso laban sa mga respondent. At yan muna ang ulat. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News. Nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Sa likod ng hamon sa ekonomiya dulot ng gyera sa gitnang silangan na nagpataas sa presyo ng krudo, dumami ang bilang ng mga Pilipinong nagkatrabaho nitong Abril, ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, bumaba sa 4.7% ang unemployment rate noong April 2026. Mas mababa ito kumpara sa 5% noong Marso. Katumbas ito ng tinatayang 2.41 milyong walang trabahong Pilipino. Pero mas mababa ito kumpara sa 2.58 milyon noong nakaraang buwan. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.